Itong motor na to nag-overheat, kumbaga lumalabas yung kanyang coolant dito sa mismong yan, on the click na naman po yung gagawin natin mga sir. Yan, 2 months pa lang yung motor, kaso nagkaroon na siya ng problema sa may radiator. Yan, mapapansin nyo yan, linkage po yan ng ng gasolina dito sa may injector natin. Yan, nabali yata to nung tinatanggal to, itong tornilyo na to, kaya dapat iwasan yung masira yan dito. Ito mga sir, ang problema nito, itong motor na to nag-overheat, kumbaga lumalabas yung kanyang coolant dito sa mismong gitna ng water pump natin. Pero bukod dyan, meron pang problema tong motor na to. Dito sa may bandang takip ng radiator natin mga sir, tumutulo yung yung coolant. Yan, dito lumalabas yung coolant, kaya nagko-cause siya ng overheat kasi nauubusan lagi siya ng coolant. Kakapagawa niya lang to, galing pa ng saan galing to sir? Saan galing yung motor mo? Saan galing itong motor mo? Saan mo pinagawa? Bicol? Pinagawa daw sa kasa, sa Bicol. Yan, inan ko yung motor. Kung mapapansin nyo yung kilometer niya lang, nasa 5,000 pa lang yung tinatakbo niya. Kaso nakaranas na siya ng problema sa motor. Yan, bagong palit yung yung kuwan nito mga sir, yung kanyang water pump. Kaso tumutulo pa rin dyan. Kita nyo naman dito sa may pinakailalim. Yan, may patak. Kasi pinaandar namin ito kanina. Talagang lumalabas yung coolant dun sa may takip ng radiator natin. Tapos ito, pinalitan din daw to kasi parang nasira yata ng gumawa. Yan. Panday natin mga sira. Yan, 5,000 pala yung tinatakbo nito. Yan, pero yung itsura ng makina niya, yan, ganyan na, dahil nga matalas ito sa sa ibang lugar. Tapos pagkatapos namin daw tumagawa tong motor niya, saan ka pupunta sir? Baguio? Yan, sa Baguio pa daw siya pupunta ulit pagkatapos nito. Kaya nagtiyaga si sir na nagantay, dahil dun sa in-order pa namin yung kanyang radiator. Yan, pinandar ko muna para makita natin. Tapos painitin natin ng konti. Nakita nyo naman, nagtatagas. Dito lumalabas yung dito lumalabas yung coolant, kasi nagkaroon siya ng problema dito sa may lock ng takip. Yan. Yan, dyan dumadaan. Kumbaga si takip, hindi niya na kayang takpan yung mismong dito. Kasi nagkaroon siya ng Yan, tinutok ko muna yung camera. Yan, dito siya lumalabas. Yan, dyan lumalabas yung coolant. Hindi niya na kayang pigilan to. Siguro magagawan to ng paraan, kaso baka mawala din. Baka tumagas lang din. Kaya ngayon nag-order pa kami ng radiator. Pero bukod dyan, yan nga, itong isa pa, yan, umuusok na. Tumutulo na kasi yung yung coolant niya dito sa may radiator. Kasi nga ang ginawa daw dyan, bagong palit daw yan. Kaso nung nilubog yung water pump na yan, pinupukpok daw yung pinaka-ilisi para daw may lubog. Hindi naman dapat po ganun ang tamang pagbalik ng water pump. Dapat po hindi yan pinupukpok. Kapag once na bago yung yung water pump ninyo, siyempre makapal pa yung o-ring ng water pump, lalagyan nyo lang ng langis. Tapos dapat naka-top dead yung sprocket shim natin dun sa may cams, saka yung mismong pin ng radiator natin para maitugma ninyo. Kasi kapag once na hindi yan naitugma, useless lang din. Talagang yung pinakamakinism dun sa water pump, uusli po yan.
kaya nagkaroon siya ng problema. Yan, nagli-leak na nga. Pero ano, madali lang dyan, bibigyan ko na lang si sir ng ano, ng bagong ano, water pump, kasi malayo pa yung babiyahin nito, pupunta pa raw siya ng Baguio. Ang in-order lang namin dito yung mismong radiator. Yan, papakita ko yung ano, yung radiator na nabili. Ayan, ito yung pwede man kasi ito yung radiator natin mga sir, yung dumating pang Click 150 na radiator. Pwede naman itong gamitin sa Click 125. yan, at least kapag kasi 150 mga sir, kapag once na nasira yung takip nya, makakabili ka ng takip ng nagkakalaga yata ng 38 pesos lang yata, kasi may isa akong customer na ano, na ganito yung kanya, yung radiator, yung binili niya lang yung takip. Yun din yung ano, yung pinagkaiba ni ano, ni 125 sa kasi 150 na version 2. Yeah, bagong bago. Bili niya dito ano yata 33, tapos 190 sa ano, sa shipping kasi lalamog. Ilalagay na natin to, pero bago natin mailagay ito mga sir, tatanggalin muna natin yung ano, yung radiator. At kailangan natin ano, magawa ka agad at wala nang tulog si sir, mabiyahe pa ng Baguio. Yan, si Jay ang gumagawa at ako yung nagbibideo, at si Kapulong naman busy. Yan, busy siya. Smell ka naman dyan, parang may ginagaya ginagawa mo. Yan, gumagawa siya ng ano, naglilinis siya ng ano, ng makina ni ano, ni Click 125 na orange, at meron din kaming overhaul dyan. Bali itong ginagawa namin ngayong gabi, ano siya, 4, 2 on the beat pa yung nasa baba. Kaya ito muna ang uunahin namin dahil meron siyang parts, at yung dalawa nating hindi pa nagagawa, top overhaul saka wiring, yung isang on the beat dahil sa kakahanap ng problema dun sa motor, dahil nga daw na stock, ayun, pinagtutusok yung wiring niya hanggang sa nauwi sa pagkasira ng ECU. Yan, i-video ko rin yan kapag once na dumating yung bago nating ECU. Yan, habang tinatanggal ni Jay, ngayon tatanggalin ko din naman yung water pump niya. Kapag dito mga sir, once na nagtatanggal kayo ng water pump, matik po yan ang dapat tanggalin nyo rin yung cover na to. Tapos yung valve cover, tatanggalin nyo rin yan. Tapos dito nga ito mga sir, nabali yung ano, yung sa may injector natin, dahil tinanggal dito, tapos siguro nadulas yung tools, kaya natamaan to. Kaya pinakamainam dyan mga sir, kapag once na kayo nagtatanggal nito, madali lang din naman itong tanggalin. Tanggalin nyo lang naman itong 8mm na ano, 8mm na tornilyo, bilhin nyo na po yung iangat para tulad nito, bagong bago yung motor pero nagkaroon na siya ng mga aberya. Ayan, epoxy na. Ayan, natanggal ko na yung ano, cover dito. Tapos tatanggalin din natin yung body bolt dito sa may pinakababa para may liis natin yung konti, at mapasukan natin ng 3 yung tornilyo sa ating ano, cylinder head cover. Yan, ilulungat nyo lang siya ng ganyan. Yan, tatanggalin na natin tong breather hose nya. Yan, iangat natin muna. Tapos ngayon tatanggalin din natin to sa dito, kasi dito mga sir medyo may ano na siya, may epoxy, kaya ingatan natin ano, hindi matamaan, kasi magkaroon ulit ng problema at malayo yung biyahe ni sir. Ayan, tanggalan natin. At medyo nakakatakot na to dahil may epoxy na. Yan, i-release lang natin yan. Kung ayaw nyo mag-reset, kahit hindi nyo naman tanggal yung sakit, pwede na naman po yan. Tapos ngayon, tatanggalin na natin. Yan, kaya nagkulay pula dito. Kasi yan, ano, sa gasolina, premium yung gamit nya.
pag natanggalan natin to, susunod naman natin tatanggalin tong cover. Yan, 10mm din yung sukat niyan. Kaya ito yung ano, yung purpose natin kung bakit tinanggalan natin ng ano, ng bolt. Yan, kapag natanggalan natin yung apat na tornilyo, ngayon pwede na natin tong tanggalin. Yan, ito yung cover nya. 5,000 pa rin tinatakbo nito. Marami ng aberya. Yan, diba, makinis na makinis yung kanyang makina. Yan. Tapos ngayon gagawin natin ngayon mga sir, tatapdate muna natin. Pero pwede naman itong magtanggal ng hindi nakatapdate, pwede naman. Pero ngayon tatapdate natin para mamaya hindi na tayo magtapdate. Yung paikutin mo. Yan, basta pagka kukuha kayo ng tapdate mga sir, dito kayo kukuha ng timing dito. Tsaka ito, pagtapetin nyo lang yan. Tapos ngayon tatanggalin natin yung yung tornilyo ng water pump. Isasabay nyo rin itong dalawang to, kasi pagka tinanggal nyo yan, kasama to dapat. Kasi ang iniiwasan natin dyan na masira yung mismong water joint itong water joint hose na to, kasi medyo sensitive po yan mga sir. At mapapabili na naman tayo ng bagong parts, lalo bagong pa naman to. At mura lang naman po yan. Kaya tanggalin natin to, 10mm. Pero dito mga sila, tatanggalin nyo muna bago nyo tanggalin yung tornilyo. Yung clip sa may pinakababa, ito tatanggalin nyo muna. Mas maganda kung matatanggal nyo muna yan, saka nyo gamitan ng T-rings na ganyan, ilubog nyo pa baba. Hindi naman po yung masira. Yan, sumingit na si Kapulong. Yan, siya na yung nagtatanggal ngayon ng water pump. Ito mga sila, pwede na kayo magpagawa sa kanya. At magaling na po yan. Yan. At saka kay paring Jay, pwede na kayo magpagawa dito mga sir, kahit wala po ako. Yan, kapag naluwagan nyo na yung yung tornilyo na tatlo na 10mm, yan pwede nyo na yung kamayin yan. Umaga pa siya bago bumalik dito eh. Galing pa siyang Baguio. Ano yan sir, uwian? Baguio? O dito? Dapat na lang. 4 days ka doon tapos? Yan mga sir. Ayan. Natanggalan natin. Gamit lang kayo ng ng flat screw. Yan, tusukin nyo lang dahan-dahan. Basta alalay lang po mga sir pagka naglalagay kayo niyan. Yan, natanggalan natin yung iyan mo nga pre. Tanggalin mo yung yung sensor. Yung sensor yan. Yan. Patingin ako. O yan, natanggalan na natin yung water pump. Yan. Yung pumapatak dito mga sir, dito siya nanggagaling dito. Bagong-bago po ito mga sir. Yan. Bago ba to? O yung mechanism lang yung pinalitan? Mechanical lang yung pinalitan dito? Hindi kasi tumatagal yung mechanical.
Hindi kasi tumatagal yung mechanical kapag yun lang pinalitan mo. Mas maganda pa rin ito, tulad nga nito. Ito pala mga sila, nagpalit daw siya ng mechanical nitong itong ating water. Hindi pa ito brand new. Pero sabihin mo na brand new pa rin kasi 5,000 pa lang naman yung tinatakbo ng motor. Ang ipinalit pala dito yung yung pinalitan na yung mechanical. Kaso ayun, naglilik pa rin dito sa may butas. Kaya mas maganda pa rin kapag ganito mga sir, mas maganda bumili na lang kayo. May nabibili naman ito sa mga sir na isang pisngi lang, 950. Magkano yung binili mo sa mechanical? Magkano binili mo sa mechanical? Yan, tingnan natin yung resibo nung yung kwan. Mechanical nung natin nung water pump. Ito yung niresibo sa kanya. Yan, coolant 160, dalawang o-ring 185. Tapos yung mechanical seal 480. Tapos 150 to, hindi ko maintindihan to. Bali inabot lahat siya ng ng 1265 yung inabot sa pagpagawa nito mga sir. Dahil siguro ang naging issue nito dahil may tumutulo lang. Yung tumutulo lang ang problema nito. Yung problema nito yung tumutulo lang. Tumatakas yun sa may water pump. Kapag ganun nag-aalo sa dapat binabili mo lang bago at least hindi ka na napamahal. Kasi may nabibiling ganito mga sir 950 lang po. Yung nagastos ni sir 1.2. Bali pa, tapos ayun dahil pang nasira nung ginawa. Yan, ito yung pinalitan dito mga sir. Yan. Para sa akin mas gugustuhin ko pang bumili na ako ng bagong water pump kaysa gumawa pa ako nito. Kasi tulad nito sa blade din naman mas tumatagas pa rin. Doble-doble lang yung gastos ninyo. Kaya mas maganda kapag ganito, wag na kayo magpalit ng ganito. Mas maganda kung isang buo na. May nabibiling buo nito naman na kasama na yung dito. Nasa 1.4. Yan, at least sure ball pa yun na walang problema. Kasi talagang may mga issue ng water pump ni click na naghahalo yung coolant. Dahil dun sa mechanical seal dun sa mismong pinakaloob, kumbaga maluwag na ganun o pasira na ganun. Okay, bali itatapon na natin itong water pump nito. Bibigyan na lang natin si sir ng isang ng ganito. Yan, ito na lang ibibigay natin kay sir. Makinis-kinis pa. Yan, ito na lang ibibigay natin. At least ayun, makakatipid-tipid siya ng konti. Kapag may problema naman dito, mapapansin nyo naman kagad yung mga sir. Yung bearing, kulay kalawang yan. Kumbaga hindi siya nilalagyan ng langis. Minsan may problema dito, pumapatak dito sa may butas. Yan, pero ito na ibibigay natin kay sir. Okay na, okay pa to. Yan, kaya ito na ilalagay natin. Tatanggalin na natin to para makawin na rin cells at ginagabi na. Yan, papalitan mo muna yan, pre. Ito kasi mangot. Isang kaway. Ginagawa mo. Dahil mo alam. Yan, bali pagpapalitan muna natin. Yan, ito na ilalagay natin mga sir. Nilagay na natin yung water pump natin. Ngayon dahil hindi naman bago yung o-ring nya, pwede kayong maglagay dito mga sir ng silicone gasket. Mas maganda kung yung Beta-Gray gagamitin nyo. At subok ko na rin po yan mga sir. Ayan, lalagay na natin. Pero bago nyo ilagay ito mga sir, may tamang top dead dito sa pin. Yan, yung pin na yan dapat itapat nyo dito. May makikita rin kayong parang guide dito. Yan, dapat ganyan. Siyempre dapat nakatop dead din yung inyong sprocket cam chain. Yan dito para sa gago. At hindi nyo na kailangan yan na pukpukin pa. Tulad ng sinabi ko kanina, magbabas yan kayo doon. Yan, yung may guhit na yan, yung may pintura. Kita nyo pa may pintura pa yung motor kasi bagong bago pa talaga yan. Tapat nyo dito sa may pinakagitna ng tornilyo na yan. Yan, dapat yung water pump na yan, dapat kapag once na nilagay nyo yan, dapat hindi nyo na kailangan pang pinupukpok ito. Kasi kapag once na ito'y hindi tama yung
shoot natin doon sa mismong cams natin, talagang ano siya, aabante, mawawala sa sa position yung natin, yung water pump. Doon na yun, doon na yung magsisimula yung pag-leak ng water pump dito sa may butas dito. Kaya dapat i-double check nyo po mabuti mga sir, para hindi sayang yung effort nyo sa paggawa ng motor ninyo. Yan, siyempre dito dapat yung hose na yan, itong hose na to dapat nakalagay yan sa ilalim ng wire. Lagay mo pre. Binaba ko na. Binaba ko na. Yan, siyempre samahan nyo ng daan-daan. Yan. Tutulong ko sa inyo yung yung position yan. Tapos mamaya yung pinaka-hose dun sa ilalim, isasabay nyo na rin habang nilulubog nyo na yung yung water pump natin papunta doon. Okay, sige, searching muna. Yan, dahan-dahanin nyo lang po yung mga sir sa paglubog. Tapos mamaya ito, isasabay nyo rin yan kapag once na kayo naglulubog. Dapat sasabay-sabay nyo yan para hindi masira. Kasi iniingatan natin yung masira dito mga sir. Yan. Kasi sensitive yan. Kaya mga sir, kapag ka naglulubog kayo nito, dapat pantay yung water pump, kasi pagka hindi naman pantay po talaga yung mga sir, talagang hindi nyo po may lulubog na maayos. Yan, tapos sabay nyo na rin to. Yan, dapat naka-prepare. Yan. Pumating konti. Yan, dapat hindi po yan pinupukpok mga sir. Dapat ganyan lang, kinakamay nyo lang. Doon nyo mararamdaman talaga na shoot talaga yung pinaka mismong pin dito sa may cams natin. Yan, ngayon lalagyan na natin yung tatlong tornilyo. Yan, ibaba natin konti at yan, tapos naman na. Tapos lalagyan natin yung yung bago nating radiator. Dito mga sir, pwede ko yung gumamit ng ng radiator ni 150 sa 125. Si 125 pwede rin gamitin yung radiator niya sa 150. Yan, para makauwi na rin si sir kasi babiyahe raw siya ng bukas sa Baguio. At gagamitin niya yung motor. Sir, okay ka lang dyan? Okay ka lang dyan? Nato ka na sir Okay ka lang dyan? Okay ka lang? Okay lang? Nantok na si sir. At alas 10 na ng gabi. Yan, tapos lalagyan natin yung yung cover.
Yan. Ito ba yung sa'yo? Manini naman sa iba po. Iba-ibang posisyon. Kung saan umigpit yung ano? Kung saan umigpit yung kinabit nilang thread? Kulang. Yan, dito mga sila yung o-ring ng ating injector dapat mauuna muna dito sa mismong injector natin. Yan, tapos dapat lalagyan nyo ng langis para hindi masira yung o-ring natin kasi isa rin po yan sa mga malakas kumain ng gas, ganyan. Isa rin yan sa mga bakit palyado yung motor natin. Isa rin po yan sa problema. Oh, may balatan na dito ah. Bagay, ano lang yan, housing nya, goma. Ilang mga wali. Yan. Dapat ano yung mga sila, lalagyan nyo ng langis para hindi masira yung ating o-ring sa may injector. Yan, tapos sinasayan na ni Jay ng coolant. Sakto ba yung coolant niya? Sige pa. Pasok na ito po yun. Walang tayo. Ayan mga sir, nailagay na natin lahat. Nalagyan na rin natin ng coolant yung ating bagong radiator na pang 150. Ngayon titisting naman natin pa rin. Basta lagi nyo i-double check yung mga clip. Dapat nakalagay na maayos. Ayan, okay naman lahat. Tapos double check nyo yung ano, sensor kasi minsan nag-lose yan. Testing naman natin pa rin. Yan, wala naman check engine. Tapos painitin natin yung makina para dyan natin makita kung magli-leak pa rin. Kasi ngayon malamig pa yan, hindi pa yan magli-leak. Kaya painitin muna natin ng konti yung makina nya. Ayan, kaya na pa yung umaandar. Ayan, yung ano niya mga sila, bali ano yan, pinuno kanina yan, kaya kita nyo na ano, na maraming laman. Yan, umusok-usok dahil sa ano, sa coolant. Para ma-check natin mabuti kung may ano, kasi malayo pa uuwihan ni sir. Ayan, lalagyan natin yung puwan para makuha ni sir at okay na rin siya, bali hindi na siya nagli-leak yung water coolant. Pati ako inaantok na rin. Ayan, wala naman naka-indicate na temperature sa coolant. Ha? Sa ano yan? Sa yan, ito pala yung ating pinalitang radiator. Ayan. Ayan, naging tabingi. May parang may kanal eh. Yan, kaya dumadaan dyan yung ano, yung coolant kapag mainit na. Siyempre ang coolant kasi natin paakyat. Kaya dyan dumadaan. Tapos makikita nyo naman yung ano. Ayan o. Yan, isa rin yan sa problema kung bakit natin pinalitan yung radiator. Ayan o, yan. Hanggang nabugbog, nalusaw. Siguro may gumagawa din siguro nitong ano, ng radiator, palit lang. Siguro more lang siguro yan. Ay, bali wala na to. At pang junk sa panlabas niyan. Ayan, at tapos na natin yung Honda Click ni sir. Makakauwi na rin si sir. Ayan, naging abala na sila. Ayan. Ingat po mga sir ha. Maraming pong salamat. Ayan, tapos na natin yung click ni sir. Makakauwi na rin siya. Ayan, ito rin yung pinalitan natin. Binigyan na lang natin yung sir ng water pump na isa. Ayan, makakauwi na rin si sir. At inaantok na. Oh, remembrance. Malapit na Pasko, isabit mo yan. Sa'yo pa yan ba? Yan, sa'yo pa yata yan. Yan, sa'yo pa yan. Kaya ano pala yan?
Kay, Kaya lamog mo. Kay lalabog. Ito. Ayan, mga kawin na rin si sir. Okay, baba nyo na. At mga kawin na rin si sir. At alas 11 na yata. Ngayong gabi. Ayan, tagal niya lang gantay dahil sa parts. Yung pinagpalitan natin sa ano. Ayan, mga kawin na si sir. Pagilid mo na lang. Sir, ingat ha. Ingat, ingat, ingat. Ingat sa pag-uwi. Oh, smile. Sige, ingat, ingat. Hmm? Ito, pwede yan dyan.